Dear Kuya Poy, ako po si Isabel, 29 years old mula dito sa Tambo, Batangas. Nagwakas na po ang 5 taong relasyon namin ng boyfriend kong si Randel. Pero sa totoo lang, ay mismong ang nanay ko pa ang hindi matanggap ng tuluyan na nagwakas na nga ang relationship ko sa ex ko. Kuya Poy, sobrang ramdam ko ang lungkot ni nanay nang nagkahiwalay na nga kami ni Randel. Kasi gustong-gusto talaga niya ang ex ko para sa akin. Lagi pa nga niyang sinasabi na kamukha raw si Randel ng kapatid kong pumanaw na. Kaya para sa kanya ay para bang nabuhay ulit sa pamagitan ni Randel ang kapatid ko. Pero nung napagod na nga ang dati kong kasintahan na mahalin ako, ay siya na mismo ang bumitaw sa aming relasyon. Ang masakit nga lang, Kuya Poy, ay si nanay pa ang nagsabing kasalanan ko raw kung bakit kami nagkahiwalay ni Randel. Fast forward na po tayo after 2 years. Bigla kong nalaman na ikakasal na pala ang dati kong boyfriend. And guess what? Kinuha pa niyang ninang si nanay para sa kasal niya. Hindi na rin naman ako masyado nagulat. Kasi kahit matagal na kaming hiwalay ni Randel, ay alam ko na nananatili pa rin itong malapit kay nanay. Pero nagulat ako nang pumayag naman si nanay na maging ninang sa kasal niya. Alam niyo, Kuya Poy, nagkukumustahan pa rin kasi sila kahit na nga break na rin kami ni Randel noon. At ang sabi ni nanay ay gusto lang naman daw niya na may connection pa rin silang dalawa kahit na hindi na nga kami magkarelasyon. Pero kasi sobrang nasaktan po talaga ako. Para sa akin kasi ay parang napaka-insensitive ng ginawa ng nanay ko. Imbis kasi na isipin niya ang mararamdaman ko, ay siya pa mismo ang nagdaya sa akin. Nasamahan at ihatid siya papuntang Tagaytay para dumalo sa kasal ng ex-boyfriend ko. Wala akong nagawa, Kuya Poy, kundi ang samahan si nanay. Pero habang nandun ako, ay napakahirap talaga sa pakiramdam. Kitang-kita ko kasi kung gaano na kasaya ang ex ko sa bagong buhay niya. Kaya makailang beses din akong kinailangan lumabas ng simbahan at ng reception kasi hindi ko mapigilan ang maiyak sa panghihinayang. Ang masakit kasi, Kuya Poy, si Randel ang bumitaw sa relasyon namin at hindi ako. Gusto ko pa sana noon, pero ayaw niya na talaga. At ngayon nga ay naging saksi pa ako habang nakikita siyang masaya na sa piling ng iba. Kaya mas lalo akong nasasaktan. Kasi pati ang asawa niya sa ngayon ay naging malapit na rin kay nanay. Nakakatawa na lang na nakakainis. Ako na nga yung iniwan noon. Ay ako pa, yung hindi dinamayan ng sarili kong ina. Ano ba ang gagawin ko sa nararamdaman kong ito, Kuya Poy? Tulungan niyo naman po ako dito sa Heart to Heart, sa inyong Dear Kuya Poy. Hanggang dito na lamang ang kwentong ibabahagi ko sa inyong programa. At hihintayin ko po ang inyong mga payo. Lubos na gumagalang, Isabel. At napakinggan nga po natin ang kwentong ibinahagi ng ating letter sender na si Isabel, kung saan ay medyo may tampuho talaga siya na nabubuo dahil sa kanyang nanay na very close pa rin doon sa ex niya na si Randel. Hanggang sa kunin pa nga ito ni Randel ang kanyang nanay na maging ninang pa sa kanyang special na kasal na hindi naman
kay Isabel. Natural, kinuhang ninang na yung nanay ni Isabel. Pero lalong nasaktan nga po si Isabel na nagpasama pa yung kanyang nanay. Pero yan naman tungkulin natin bilang mga anak. Ano? Ayan. Pero napakasakit kung titignan po natin. Ano? Pero kung babalikan, 5 years ang naging relasyon nitong si Isabel at nitong si Randel. Pero ang pagpapakasal naman po nitong si Randel sa iba ay hindi naman po biglaan na lamang. Opo, 2 years after na. Okay? 2 years after ng kanilang breakup, nakakilala na ng iba at yun na nga po ang niyaya sa altar. Pero ang kinatatampo nga nitong si Isabel ay bakit ang close pa rin ni Randel doon sa kanyang nanay at lalo pa nga yung nanay niya ay medyo nung una ay sinisi pa nga siya kung bakit sila nag-break o nagkahiwalay nitong si Randel. Medyo secondary na lang na naging close yung nanay nitong si Isabel dahil daw may hawig itong si Randel doon sa kapatid ni Isabel na namayapa na hindi na nila kapiling. Pero kasi ganito yan, Isabel, tapos na kasi ang kwento ninyo nitong si Randel. Nasabi na ang lahat ng dahilan kahit pa nga sabihin mo kahit pa nga sabihin mo na si Randel ang nang iwan sa'yo doon sa relationship at hindi ikaw. Oo, pero hindi mo rin naman sinabi sa amin. Bakit nga ba? Kasi nag-drift apart na lang ba talaga yung pakikisama nitong si Randel sa inyo? Yung para bang lumayo na lamang ang loob niya at naging honest siya at kinailangan ng makipag-break din naman sa'yo. Mahirap din naman kasi yung pinipilit, di ba? Hindi mo naman sinabi sa amin na nagkasakitan kayo, nagkasumbatan pa, di ba? May third party involved, wala namang ganon. So, relatively ay ito yung breakup na kinakailangan na dahil hindi na talaga magpo-prosper yung relationship. Okay? Ayan, pero mukhang hindi kasi si nanay din o si Randel ang may problema. Insensitive nga ba si nanay? Kasi yun yung tinatanong mo, no? Insensitive ba itong mga taong ito na special pa rin ang pagtitinginan nila? Hindi bilang magkarelasyon o anuman, bilang nanay at anak. Itong si nanay mo at si Randel na ex mo. Nung nag-break kayo at nasisi ka pa ni nanay, medyo insensitive nga yun. 'Di ba? Doon lang sa tagpong yun. Pero doon sa 2 taon na nagdaan, sa 2 taon na lumipas, hindi na rin natin maitatanggi na talaga namang napalapit na rin itong si Randel at si nanay mo lalo sa isa't isa kahit pa nga nag-fail ang inyong relationship bilang magjowa nung kayo pa. Oo, hindi na natin na maitatanggi yan. Ibig sabihin kasi niyan, nasabi na rin ni Randel ang dahilan, alam na ni nanay ang dahilan ng inyong hiwalayan, 'di ba? Naintindihan niya na ang lahat at bilang katulad ng ibang ina na nasa maayos na mga pag-iisip, kapag ka may katwiran nga, makikinig ka rin naman. At pagpatuloy mo lang rin yung magandang pakikisama. Well, not necessarily inilalaglag mo yung sariling anak mo, no? At sinisisi mo at may sama ka ng loob, no? Hindi ganon. Kaya nga sabi ko, magulang na merong nasa maayos na kaisipan. Okay? Ayan. So, makikinig ka doon sa rason. Bago natin yan ipagpatuloy, eto na muna ang ilan sa inyong mga reaksyon. Sabi ni Jonah Alcantara, para kaya Isabel, parang hindi ka na naka-move on doon sa ex mo. Hindi pa katapusan ng mundo. Makakakita ka pa ng taong tunay na magmamahal sa'yo, yung nanay mo. Hayaan mo na siya. Ang importante, maka-move on ka. Mula doon sa lalaking yon. Exactly. 'Di ba? Maraming salamat sa iyo, Jonah Alcantara. Ayan, sabi ni Gail Enriquez, grabe naman yan. Magpalit ka na lang ng nanay. Nya.
Pero biro lang naman yon. Sabi ni Gail, napaka-insensitive naman ng nanay mo, hindi man lang iniisip ang nararamdaman mo. Siguro nga doon sa parting yon, ano, noong una, ako talaga nandun lang sa una nung breakup, nasisi ka pa, ayan, tapos maaari hindi ka nabigyan ng pagkakataon ng mga makapangatwiran o hindi man lang tinanong din yung nararamdaman mo o ginawa mo, bakit kayo nag-break nung ex mo. Siguro dun sa parting yun ay naging insensitive talaga, guilty itong si nanay. Pero sabi ko nga, maganda rin ang ipinakisama nung ex niya. Oo, nitong si Randel kay nanay para naman na mabura na ang lahat ng yun at magpatuloy lang rin yung parang mother and son-like relationship nila kahit na hindi na nga sila nitong si Isabel. Yun eh, kumbaga napaliwanagan na rin si nanay. Sabi ni Alma Aranilio, ang unang reaksyon ko kung ako si Isabel, para talagang mau-OP ako, ma-out of place. Parang mas masakit sa part na ginawa ng aking ina. Pero kung komportable talaga ang aking nanay, ahayaan ko na lamang siguro sila at mag-move on na lang talaga ako para sa peace of mind ng lahat. Yan. Sabi naman ni Jennifer Fernando, may mali ka siguro na ginawa, Isabel, para kampihan ng mother mo ang ex mo. Pati ang pagiging ninang sa kasal niya ay tinanggap pa ni nanay kasi alam din ng mother mo kaya iniwan o alam din ng mother mo kaya ka iniwan nitong si ex. Ayan, siguro Jennifer, no, ito nga yung sinasabi ko na baka nga nalaman alam na ni nanay for the longest time din yung dahilan ng kanilang breakup but not necessarily meron siyang kinakampihan. Yung anak ko ba o yung ex ng anak ko ang nagkamali dito sa puntong ito. Pero kung maganda nga kasi yung na-build mo na relationship with tita, ayan ng niligawan mo, there's nothing wrong with that. Oh, kasi I personally experienced na merong ganito talagang klase ng mga tao. Oo, ano ba sila? Insensitive ba sila sa pakiramdam ng kanilang mga anak? No, I don't think so. It's just that iba yung relationship na nabuo mo nai-invest mo doon sa mga tita-tita, yan, sa mga tito-tito, o ng, na magulang ng mga niligawan o ng mga naging boyfriend ninyo. 'Di ba? Iba yun. Hindi dapat din mag-suffer. Unless ay talaga namang meron kang napakakahindik-hindik o hindi katanggap-tanggap na ginawa sa relationship ninyo ng anak niya, wag ka naman nang humarap. 'Di ba? At ako naman bilang magulang din, halimbawa, kung ako si nanay, kumbaga ay hindi talaga katanggap-tanggap ang ginawa mo sa anak ko, kaya kayo nagkahiwalay, iho, kahit gaano kita kagusto, tatalikuran kita. Diyan kakampi ako sa anak ko. 'Di ba? Kahit sinong magulang na nasa matinong pag-iisip. Pero kung ito nga yung hiwalayan na kinailangan lang talaga at sinabi na pasensya na po kayo, hindi ko na po makita ang sarili ko na na ano no na nasa tabi ng inyong anak at magtutuloy kami sa kasal pero nakikita ko po kayo bilang mother figure, bilang father figure. Kung gano'n ang sinabi sa'yo, kaya hayaan niyo po sana na magpatuloy ang magandang pakikitungo ko sa inyo o pakikipagkaibigan din. Siguro, bilang magulang, basta yung anak ko, yes, alam ko nag-break kayo, nagkasakitan kayo ng damdamin, lahat ng breakup ay masakit, nagkaiyakan din kayo, may pinagsamahan. But then again, yung friendship ninyo at yung friendship natin ay hindi naman gano'n ka hindi gano'n ka hirap o hindi gano'n ka dali na basta bitiwan na lamang. 'Di ba? Pero depende nga sa kaso. So dito, wala naman din sinabi na matindi itong si Isabel na dahilan ng kanilang hiwalayan. It's just that, eto, sabi ni Trina Loresca, Isabel, mag-move on ka na. Kung meron pang pain. I think mag-pray ka para yung forgiveness ay maibigay mo na rin sa ex mo. At siguro dapat maging open ka rin kay nanay para makapag-adjust din siya sa kung papaano niya iti-treat ng casual naman yung ex mo at yung wife nito. Okay lang yan na nafe-feel mo ngayon. Meron talagang pain.
Kaya ganyan ang perception mo sa lahat ng bagay. Connected kasi sa ex mo. Yun eh. 'Di ba may mga tama 'yan. Thank you Trina Loresca. May mga memories talaga tayo na akala ko akin ka eh. Akala ko sa'yo ako. Pero ito nagiging malapit pa kayo sa nanay ko at kinuha niyo pang ninang sa kasal. Pero ikaw rin naman, Isabel, sinamahan mo pa nga ng magnininang itong si nanay. Hindi ko sa sinasabing hindi mo sinamahan sana si nanay o doon sa ano no sa pagpapakasal nitong si Randall, pero katulad ng mga responsableng mga adults, ayan na mga may edad na tayo, may sarili ng mga pag-iisip. Desisyon yan ng nanay mo, desisyon yan ni Randall, at meron ka rin namang sariling desisyon o disposisyon sa buhay. 'Di ba? Pwede naman talaga na tinanggihan mo, nay naman. 'Di ba? Kinausap mo na maigi. Kahit ako nanay mo, maintindihan ko eh. O baka pwedeng ipa-drive na lang kita kay pinsang ganito o sa kaibigan ko. Please, wag naman na po ako. 'Di ba? Puwedeng gano'n ang nangyari. Siguro nabawas-bawasan yung sakit, pero ang nakikita ko talagang pinanggagalingan ng sakit na ito ay yung inulit mo sa amin, Isabel, na para bang meron ka pang hindi nabibitiwan doon sa kung ano ang nagkaroon kayo ni Randall noon. Parang hindi mo matanggap na ikaw ang iniwanan at para bang iniwanan ka rin ng sarili mong ina, yung pakiramdam at least. Pero sabi ko nga sa'yo, sa totoo, hindi ka naman niya iniwanan. It's just meron lang kayong misunderstanding. Meron kayong hindi pagkakaunawaan. At maganda nga, Isabel, nakausapin mo ng masinsinan si nanay para matulungan ka rin doon sa proseso ng pag-move forward na nga mula dito sa hiwalayan ninyo ni Randall noon pa. Dahil feeling ko hindi ka pa rin talaga nakatakas doon sa pakiramdam na iniwan na nga ako ng boyfriend ko kahit ayaw ko pa. Yung nanay ko nagmukhang kumampi pa sa kanya at parang gustong-gusto siya at tinanggap pa yung pagiging pangalawang magulang sa kanyang kasal. At para bang wala nang pakialam sa mararamdaman ko kasi nagpasama pa sa akin dun mismo sa eksena ng pagpapakasal nito sa ibang babae. At ngayon, nagpapatuloy pa. 'Di ba na maging malapit itong ex ko at yung bago niyang asawa na sa nanay ko. 'Di ba? Sabihin mo kay nanay hindi ka komportable. Oh, nay, hindi po ako komportable. Pasensya na po kayo. Tulungan niyo ako dito sa aking pinagdaraanan. Kailangan maging honest din tayo sa mga magulang natin eh. Feeling ko, Isabel, ikaw dito sa nagdaang 2 taon ay akala mo naka-move on ka na. Pero nung dumating yung eksenang ito, nalaman mo na hindi pa talaga. At yun ang kailangan mong harapin. Yun ang kailangan mong tanggapin. Kanina meron ako nakita doon sa komento na magdasal ka at tulungan ka na patawarin si Randall. Yes, kung feeling mo ay merong kasalanan sa'yo itong si Randall, patawarin mo siya at ikaw rin naman, patawarin mo na yung sarili mo kung sa tingin mo ay merong pagkukulang o hindi talaga iniadya para doon sa sa o hindi tawag mo rito, iniadya nga ba yan? O hindi talaga ibinigay para doon na mag-prosper pa into something katulad na magtuloy-tuloy sa pagpapakasal ang relationship ninyo. Hindi talaga kayo ang nakatadhana at tanggapin natin yan, Isabel. Now is the perfect time na kausapin si nanay. Kahit na wag mo nang kausapin muna itong si Randall kasi si nanay naman ang magsasabi niyan. Baka biglang maglambing si Randall, pwede po ba dumaan kami dyan? Ay, pagka nakausap mo na si nanay, I'm quite sure, sasabihin ni nanay, iho, baka pwede magkita na lang tayo sa ibang lugar. Ayan. Kung di ka komportable, pupunta sa bahay, kasama pa yung bago niyang asawa. Until such time, sabihin mo naman kay nanay na lubusan mo na nga makalimutan ang mga eksena ninyo nitong si Randall. Dahil hindi rin naman ganong katagalan pa ang paghiwalay ninyo. No? 2 years ago lang yon.
at itong nakarelasyon niya, yun pa ang pinakasalan niya, parang mahirap nga naman talagang lunukin yan. Sabihin mo lang kay nanay ang totoo, babae ka, anak ka niya, at mukhang close naman kayo nitong si nanay. Huwag mo ring i-underestimate ang pag-unawa ng isang ina. Dahil sa totoo lang, mula pa na tayo ay mga nasa sinapupunan pa lang ng ating mga ina, hindi pa tayo nagsasalita. Alam na nila kung ano ang kailangan natin. Iyon ang totoo dyan. Pero dahil nga nagkakaedad na, ay kailangan din minsan na sabihin talaga ng harap-harapan, Nay, dito ka muna sa akin bago ka matuwa sa iba. At dyan na nga po natin tatapusin ang ating Dear Kuya Poy. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts.